Hello everyone, this is Professor Vincent Toribongolan and welcome to Professor's Channel. Sa channel na ito ay pag-uusapan natin, i-discuss natin ang pinaka-basic hanggang advanced na methodologies and theories sa statistics and data science. Okay? But on this particular video ay pag-uusapan natin ang tungkol sa regression. Ano-ano nga ba ang iba't ibang methods na ginagamit? Okay? Ano-ano nga ba ang iba't ibang methods ng regression? Okay. So, isa ang regression, mga kaibigan, no, mga aspiring data analyst, data scientist, sa masasabi kong underrated na statistical method. So, balit pinaka-powerful na statistical methods. Okay. Ano nga ba ang linear regression? Linear regression analysis is used to predict the value of a variable based on the value of another variable. The variable you want to predict is called the dependent variable. The variable you are using to predict the other variable's value is called the independent variable. Ibig sabihin daw ng linear regression, kapag yung dependent, yun yung gusto nating malaman kung magkakatotoo nga ba o hindi. Mangyayari nga ba o hindi. Yun ang ibig sabihin ng dependent variable. Ang independent variable, ito yung mga factors na naisip nating isama doon sa equation, doon sa model. Okay? Pinaganda ko lang po, no? Model po o algorithm. Pero equation lamang po yun. Okay? May iba't ibang classification ng regression. Ito yung simple linear regression, multiple linear regression, logistic regression, ordinal regression, multinomial regression. Diba? Napakarami mga kaibigan ng classifications ng regression. Ngayon, bakit natin ginagamit ang linear regression? Okay? Ibig sabihin, nakakatulong ang linear regression para malaman natin kung gaano kahalaga, kung gaano katindi yung epekto ng mga independent variables. Gaano ba kataas o yung level, no, ng independent variables para mangyari yung isang bagay. Halimbawa, ipipredict natin kung ang isang empleyado ay re-resign o hindi sa kumpanya. Yung salary ng empleyado, gaano kataas yung salary para maging dahilan, para mag-isip ang isang empleyado kung magre-resign o hindi. Okay? Ginagamit din natin ito to forecast the effect through prediction. Gaano kataas? Ano yung probability? Effect. Ano yung epekto ng salary? Ano yung epekto kapag yung empleyado ay laging nagsisick leave? Okay? At syempre, para malaman natin yung trend. Diba? So, ito yung mga dahilan bakit gumagamit at ginagamit ang linear regression. Ito yung mga properties, no, ng linear regression. It is a type of statistical analysis that allows us to examine the relationship between two variables. Line is a straight line that best fits the data. Line is used to predict the value of one variable based on the value of the other variable, determined by the equation y equals mx plus b, where y is the predicted value, x is the value of the independent variable, m is the slope of the line, and b is the y-intercept. Slope of the linear regression line is the correlation coefficient, r, which measures the strength of the relationship between the two variables. Okay? So, basahin nyo na lamang yan mga kaibigan dahil i-discuss ko naman ito personally and in this video. Assumptions. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina. Huwag tayong compute ng regression. Dapat chinecheck natin. Dapat siguraduhin natin na tinignan natin, sinuri natin yung data. Mayroon nga bang linear relationship? Normal distribution ba ang residual o error term?
Dapat walang multicollinearity doon sa data. Dapat wala ring autocorrelation. At syempre, dapat yung data natin ay homoscedastic. No? Homoscedastic yung data. Ibig sabihin, yung variance ng data should be constant along the way or along the period of time, kung time series yung data ninyo. Okay? Linear, ibig sabihin, pataas man yan o pababa. Normal, ibig sabihin, it follows the normal Gaussian distribution, yung parang bell curve kapag ginrap natin yung data natin. Multicollinearity, autocorrelation is almost the same. Gaano ba correlated yung mga independent variables? Kapag sobrang related yung mga independent variables, ay hindi maganda. Magiging overfitting yung ating model. So, dapat hindi. No? And then, homoscedasticity. Ibig sabihin, yung variance niya dapat constant. Ibig sabihin, hindi lumalaki, hindi umiikli, hindi nababawasan. Constant ang variance. Yan ang ibig sabihin ng homoscedasticity. Importance, okay, hindi ko nababasahin yan. Ito yung regression methods. At ang regression methods na ito ay i-explain ko sa pamamagitan ng paggamit ng SPSS. Okay, para ito sa mga estudyante na kasalukuyan pa lamang nag-aaral ng regression. Okay? So, kung mapapansin ninyo sa SPSS, mayroong iba't ibang methods na ginamit o ginagamit. Ito yung enter method, stepwise, remove, backward, and forward. Okay. Kapag sinabing simple linear regression, mapapansin ninyo, isa lamang yung independent variable, x sub 1. Kapag multiple linear regression, yung x sub 1 na dadagdagan. Depende ito kung ilang factors yung kailangan o yung naisip ninyo o maaaring maging dahilan upang maapektuhan o maganap ang dependent variable o yung pinipredict natin. Kaya letter N yung nasa huli. Depende ito sa data, sa dami ng data ninyo. Unahin natin ang enter method. The enter method is the most basic methods of regression in SPSS. It includes all the variables in the model at once regardless of their statistical significance. This method is useful when all variables are believed to be important predictors of the outcome. Okay, ito yung default method ng SPSS, enter method. Ibig sabihin ng enter method, kung yung data mo tungkol sa attrition, isinama mo lahat doon sa equation, doon sa SPSS, i-compute ito ng SPSS. At nasa ating mga kamay, kung paano natin ito i-interpret. Titignan nating mabuti yung output, yung outcome ng regression methods na ito. Titignan natin yung bawat variables, bawat independent variables. Tanggalin natin yung mga factors o dahilan ng attrition kung saan ay hindi naman significant yung epekto. Ibig sabihin, kapag hindi significant, walang basis para masabi natin, salary pala yung dahilan para mag-resign yung empleyado. Kung yung sa data natin, dun sa output natin, not significant yung salary, ibig sabihin, hindi salary yung dahilan kung bakit nagre-resign ang isang empleyado. Therefore, tatanggalin natin yun. Hindi natin sasabihin sa kumpanya na, wag nyo nang tignan yung salary kasi hindi naman yun yung dahilan bakit nagre-resign yung isang empleyado. Malalaman sa regression na ito, no, sa enter method kung ayaw pala nung empleyado yung kanyang supervisor dahil pangit ang ugali kaya magre-resign siya. So in that case, mababalaan natin yung kumpanya. No? Masasabihan niya, makakausap nila yung supervisor. Paano ba hinahandle ang mga tauhan mo, ang mga subordinates mo? Bakit
ang daming mga empleyado ang mataas yung probability na mag-resign. And dahil ito doon sa findings ng regression na ayaw nila sa ugali ng kanilang team leader. So, makakagawa ngayon ng aksyon ang management. Yan yung enter method. Lahat ng naisip mong factors, lahat ng naisip mong independent variables ay isasama mo doon sa computation ng model. Ang stepwise naman is an iterative process that adds or remove variable from the model based on their statistical significance. It begins with all the variables included in the model and then removes the variable that do not contribute significantly to the model's accuracy. It then adds variables that do contribute significantly to the model until no more variables can be added. So, halimbawa, yung attrition model, inilagay mo na kapag research ka sa Kaggle ng data. At lahat ng nasa Kaggle isinama mo doon sa computation mo. Automatically ay tatanggalin ng SPSS yung mga variables, yung mga independent variables na hindi naman significant o hindi mahalaga o hindi nakakapag-contribute doon sa purpose ng attrition. Okay, halimbawa, salary, nakalagay doon sa model ay hindi naman pala ito yung factor bakit magre-resign. So, tatanggalin na yun ng SPSS. Hindi na niya isasama. So, tatanggalin mula doon sa lahat. Okay. Remove. The remove method is similar to the stepwise method but it begins with all the variables included in the model and then removes that do not contribute significantly to the model's accuracy. It does not add the variables to the model. Okay. So, ibig sabihin, kapag tinanggal na yung methods, yung particular independent variable doon sa equation, doon sa model, hindi na ito ibabalik kasi tuluyan ng i-remove. Sa stepwise kasi iterative. Ibig sabihin, tatanggalin mo yung unang variable. Halimbawa, salary, tinanggal mo. Tapos, medyo napansin mo, ay tumaas yung regression. Tapos, tinanggal mo yung another variable. Let's say, OT. So, tumaas ay bumaba uli yung model. So, ang ginawa mo, try mo kayang ibalik yung salary at tanggalin mo yung OT. Tataas ba? So, may posibilidad na sa stepwise method, yung tinanggal mo ay maaaring bumalik. Kung yung ibang variable na tinanggal mo pala ay mas mataas yung epekto. So, automatically nagagawin yun ng SPSS sa stepwise method. So, iterative. Okay? Iterative. Ibig sabihin ng iterative, parang trial and error. Tatanggalin ko ito muna, ibabalik ko mamaya. So, iba yung tatanggalin ko, iba yung ibabalik ko. Ganun ang stepwise method. Ang remove methods, kapag tinanggal na, hindi na babalik. Backward method is similar to remove method, pero it begins all the variable included in the model and then removes all the variables that do not contribute significantly to the model. It continues to remove until all remaining variables are statistically okay. So, sa backward methods, lahat ng independent variables ay isasama mo doon sa computation. So, unti-unti tatanggalin niya ng tatanggalin lahat ng variable na hindi significant. Ibig sabihin, magre-recompute ang SPSS. At iisa-isahin niyang tatanggalin lahat ng hindi significant. Okay? One at a time. Diba? One at a time. Sa stepwise kasi, lahat ng hindi significant ay tatanggalin. Pero, susubukang i-iterate. Ibig sabihin, magbabalik pa unti-unti. Titignan doon kung
tataas ba yung regression model kung ibabalik ko itong particular independent variable na ito. Yun ang isa sa mga characteristics ng stepwise. Sa backward naman, paunti-unti, paisa-isa yung pag-alis ng mga not significant. Siyempre, forward is similar to stepwise. Kaya lang, it begins with no variables included in the model and then adds the variables that contributes to the significant model accuracy. It continues to add. So, baligtad naman ito. So, doon sa model na gagamitin, no, forward ay paisa-isa naman yung variable. Mag-uumpisa, for example, sa simple linear regression kasi isang independent muna ipapasok. So, magpapasok ng isa-isa doon sa model hanggang sa maipasok lahat doon sa model yung mga significant. Diba? So, nasa ating mga kamay kung anong methods yung sa tingin ninyo ay mas maganda, mas kaya ninyong ipaliwanag, at mas maiintindihan ng karamihan. So, that's all for now. Sa mga aspiring data analyst, data scientist, at iba pang mga shifters, no, mula sa iba't ibang area or discipline, ito yung pinakamahalagang bagay na dapat ninyong matutunan, ang regression. And take note mga kaibigan, mga estudyante, mga researcher, mga aspiring analyst, isa ang regression analysis sa mga underrated na statistical methods. Underrated dahil hindi nila nakikita ang kahalagahan, ang importansya ng regression analysis. Pero ito ay isa sa pinaka powerful na statistical methods. Ito rin ang ginagamit sa mga machine learning at advanced algorithms. Okay? Na ginagamit ngayon ng mga malalaking kumpanya. Katulad ng Google, Amazon, even OpenAI, no? Nung ginawa nila yung ChatGPT, no? Gumagamit sila ng mga statistical methods. Okay? So, ang purpose ng data na ito ay para ma-predict kung ang isang empleyado ay mayroong probability na magre-resign. Kung ang probability na magre-resign ang isang empleyado ay mataas, ibig sabihin, mabibigyan natin ng pagkakataon ang kumpanya o organisasyon na mag-isip ng paraan, ng strategy para hindi matuluyang mag-resign o para maagapan ang isang empleyado na mag-resign sa kumpanya. Yun po ang isa sa mga napakagandang dulot ng regression analysis upang mabigyan ang kumpanya ng pagkakataong makapag-isip ng strategy para mapigilan ang attrition. Okay? Lalo na kung yung empleyado na yun ay napaka-productive, napakasipag, napakatalino, napakahusay, no? Ibig sabihin, gamit na gamit yung empleyado na yun. Ngayon, ang regression ay isa sa pinaka-powerful na statistical methods na magiging gabay ng mga kumpanya, ng management. Okay? So, ang dependent variable dito ay attrition. Ang yes, ibig sabihin, mayroong probability na ang isang empleyado ay magre-resign. No, walang probability na ang empleyado ay magre-resign. And column B onwards hanggang sa huling column, no? Column BL ay mga independent variables. Ito yung mga isinama kong factors o mga dahilan na makakatulong para ma-predict natin kung ang isang empleyado ay magre-resign o hindi. Halimbawa, yung employee number 1, siya ay mayroong probability na magre-resign. Ang kanyang sakop ng trabaho ay sa North America
Ang upload speed ng kanyang internet is 35. Ang download ay 58. Siya ay lalaki. Siya ay mayroong 11 years of total experience sa BPO company. Napakataas ng kanyang experience sa BPO company. And siya ay nakatalaga bilang technical support. Siya ay undergraduate, no? Undergraduate siya. And nakaka 2 years na siya sa kolehiyo. Kung mapapansin ninyo, yung kanyang previous salary ay 24,000. Ang kanyang expected salary ay 28,000. Ang offer ng kumpanya ay 24,000. So, ibig sabihin, kung ang isang empleyado, itong empleyado na ito, particularly, yung previous salary niya is 24,000. Tapos, o-operan siya ng isang kumpanya ng kaparehong salary, no? Ibig sabihin, hindi binigay ng kumpanya yung kanyang expected salary. Binigyan siya ng 24,000 pa rin, no? The same salary. At ano kaya ang epekto nito doon sa empleyado? Tatanggapin ba niya muna pansamantala yung offer or gagamitin lamang niya itong basis para habang wala siyang nakikitang kumpanya na maaaring makapagbigay sa kanya ng expected salary na 28,000 ay tatanggapin muna niya yung contract o yung offer. Tapos after 2 months, magre-resign na siya. So, ganun kahalaga ang nagagawa ng regression analysis. Ito yung kanyang personality, ito yung kanyang mga assessment, attitude niya napakatataas, di ba? Pati grammar niya 86, typing speed at accuracy napakataas. Ibig sabihin, napaka-productive ng empleyado na ito, no? Napaka-productive ng empleyado na ito, napakasipag. Okay? So, pero nakikita natin dito, napakataas ng kanyang sick leave. Ang dami rin niyang na-avail na mga leaves. Pero, nagre-render siya ng OT. Napakataas ng kanyang OT. Sa tagal niya doon sa kumpanya, hindi man lang siya nakatanggap ng recognition o papuri. O kahit man lang points. Hindi rin siya nakatanggap ng coaching o guide mula sa kanyang manager, sa kanyang supervisor. 'Di ba? Hindi rin siya inattend o hindi siya binigyan o pina-attend sa mga training. Hindi nga rin siya nabigyan ng disciplinary. Ibig sabihin, masipag ang empleyadong ito. Very productive. Pero wala siyang nakukuhang mga benefits na makakatulong para mabalanse niya yung trabaho at personal na buhay. Okay? So, ito yung mga independent variables na gagamitin natin para ma-predict kung ang isang empleyado ay magre-resign o mananatili sa kumpanya. Magiging basis ito ng kumpanya kung ang model na mabubuo ay malaki yung maitutulong. Okay? Tandaan ninyo mga kaibigan, kapag kinompute natin, kapag gumawa tayo ng model, nag-build tayo ng regression model, pero hindi natin ginamit, hindi natin in-apply ang mga requirements, yung mga assumptions na tinatawag, yung tamang procedure ay hindi natin in-apply, magiging mali yung regression model natin. Ibig sabihin, magiging palpak yung prediction natin. Kaya kinakailangan na kapag ikaw ay nagtatrabaho bilang analyst o data scientist, i-apply mo kung ano ang tama. Gamitin mo kung ano ang tamang regression. Dahil kung ikaw ay susunod lamang sa kumpanya, sasabihin sa'yo ng manager mo, ng director mo, gawin mo to, gawin mo yan. At the end of the day, ikaw ang mapapahamak. Dahil gagamitin ng kumpanya yung model na nagawa mo. Pero, papalpak yun kung hindi mo nga sinunod yung requirements na hinihingi ng regression model. Okay? So, pag-uusapan natin yun, yung lahat ng yun. No? Gaya ng aking binanggit kanina. So, that's all for now. At tingnan naman natin
ang iba't ibang detalye sa pag-compute ng regression. Okay?